Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na si Jesus sa Jericho at dooy may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig nitong nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, sabi nila, at siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang sigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kaya tumigil si Jesus at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit nga ito at tinanong ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Panginoon, ibig ko po sana'y manumbalik ang aking paningin, sagot niya. At sinabi ni Jesus, mangyari ang ibig mo. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Noon din, nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manatili pong nakatayo ang lahat. Magsiupo ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po? Sa mga tagagagalangin, kamusta po? Masaya po ba kayo? Tingnan natin ha, kung hanggang saan yung saya na yan ha. Hiniram ko po yung kopya ng appointment at kanina pinakikinggan ko po habang binabasa ni Father Nolan na may nakalagay po dito no, na giving you all faculties, rights, and privileges by canon law, diocesan statutes, approved customs, declared inherent to your office. Tapos, niisip ko po, no, habang nakatayo ako doon, sabi ko, naku, paano to, no? Basic lang po ang alam ko. Basic lang, no? Sa awa at gabay ng Panginoon, titingnan ko po no, kung paano ko po maisa sa buhay, lalong-lalo na po habang binabasa ko yung bahagi ng ating pananampalataya na magiging no, ipapatong sa aking balikan na maibigay po sa inyo, maibahagi sa inyo. Pero ngayon pa lang, sinasabi ko na po sa inyo, basic lang po ang alam ko. Alam po yan ng mga teachers na nandito, naging teacher ko sa philosophy, naging teacher ko sa theology. Hindi po ako ganun katalinuhan. No? Kaya tanong nyo na lang po dito sa tatlo kung bakit lumabas yung pangalan ko sa ilalagay po dito. At I-suggest kay Cardinal habang siya ay nasa Rome, kasi nananahimik po ako sa Kamba, sa Soledad, no? Matapos sa Quiapo, sa Soledad. At nung nasa Kamba po ako,
Patapos namin mag-usap ni Cardinal, medyo nagmanman po ako doon sa lugar, no? Sabi ko, ano ba ito? Nasaan ba yung simbahan? Di ko makita yung simbahan, no? Maliit lang, maliit. Na talagang kumakatawan din naman po, no, kay Maria, ang Birhen ng Soledad. At talagang chinempo ko, habang busy po yung mga kaparian sa pagtanggap ng mga assignment, kasi ako po parang unang nakatanggap ng assignment at unang lumipat, talagang tinaon ko na, Cardinal, sige na, i-install nyo na ako kung talagang dito para walang makapunta. Kasi hindi talaga kakasya. Pari lang po hindi kakasya. No? At natuloy naman po, ipinagkatiwala ni Cardinal ang parokya ng Mahal na Birhen ng Soledad. At sa una, talagang, kasi first time ko po no, na maging matawag din na kura paroko. So, sabi ko, bahala na. No, sa tulong ng Mahal na Birhen, bahala na. Sige lang. No? Hindi ko alam paano kami magsusurvive. Kasi yung lugar, no, talagang challenging din naman. Pero, matapos po ang 2 taon mahigit, okay naman kami. Okay naman kami. Sabi ko kay Reggie, okay naman kami. Okay naman, no? Kaya, matapos din, sabi ni Father Reggie, pwede ka bang makausap? Okay, may kukonsulta lang naman daw. Okay, sige po. Punta ko doon, yun na po, no? Lumabas na yung parokya ni San Jose. Dito po. Okay. Ganun lang kasi ako kausap, no? Okay. Walang masyadong komplikasyon. Okay. Pero sa loob-loob ko po, talagang medyo nag-iisip na ng kung ano-ano. Pero sa panlabas, okay. Sige po. Sunod na. Sige po, okay. Mahirap na magtanong. Pero pinapabaya ko na po sa kanila, o ano man po ang, at kung sakaling kayo po ay nagtatanong, bakit po ako, sila na po ang sasagot. Kasi kung po pwede nga lang manahimik muna dun sa kamba, mas okay. Pero sige, sunod kay Cardinal, wala, nakasumpa na, nakapirma na. So sa mga tagagalangin, totoo na po ito. Yun nga po, no? Matapos ang pag-uusap namin ni Father Reggie, tahimik din po ako. Nagmanman. Ang laki. Ang laki naman. Yung Soledad, wala pa sa altar. Pagdating dito, ang laki naman ito. Tapos tahimik ako dito, pumasok. Tapos hindi pa po ako, hindi pa nila alam, no? Pero tingin lang, gagawin ko dito. Ano naman, sabi ko kay San Jose, di ko nga kasi alam kung sino si San Jose. Sino ka ba? Ikaw ba'y asawa ni Maria? Di ba may kanya-kanyang title? Joseph, husband of Mary, Jose Manggagawa. Sabi ko, ano ka ba? Pero mukhang nananahimik lang din. At sabi ko sa kanya, sige, ikaw nang bahala, no? Kung gagawa tayo, kung paano ka gumawa, kung paano ka kumilos, sige, susundan ko lang din. So, tahimik lang tayo. Tahimik lang. Pero susunod. At maganda po na sa pagdiriwang natin ng banal na misa, ito ang ating narinig na ebanghelyo, no? Sa kwento ng isang lalaking bulag, pinagninilayan ko po, no? Ano ba yung katangian ni San Jose? Ano ba yung katangian nitong lalaking ito na kailangan ko pong pagnilayan na pagsumikapan maisa buhay? Kasi ganun din yung sigaw, no? Ganun din yung panalangin ko, Jesus, anak ni David, ikaw nang bahala sa akin dito. Tol, sa iyo naman to. Bahay mo naman ito. Bahay ito ng tatay mo, si San Jose. Nakakatiyak ako, hindi mo ito pababayaan. Yun nga po, no? Nagtataglay yung bulag na tinataglay ni San Jose, yung kanya pong pagpapakumbaba. Mga tagagalangin, sabihin nyo nga po, pagpapakumbaba. Ulit, pagpapakumbaba. So, tulungan nyo po ako, gaya ng nasabi ko, hindi po ako magaling,
Wala po ako ng kung anumang mga pwedeng ipagyabang o ipagmalaki. Siguro isa yun sa katangian na nakita nila na wala, hindi ako makakapagyabang talaga. At kailangan lang talagang magpakumbaba at magtiwala sa awa at grasya ng Diyos. Sabihin nyo nga po ulit, pagpapakumbaba. Pangalawa po na tinataglay nito ay yung pananalig. Hindi rin naging malinaw kay San Jose kung ano yung nangyayari. Nung binabasa ko po yung pananampalataya, yung mahaba, original version, hindi ko rin talaga naiintindihan pa lahat ng iyon. Pero alam ko lang, bahagi yon, hindi ko man naiintindihan, pero pagsusumikapan ko po na susundin, at pagsusumikapan ko po rin po na maibahagi sa inyo ito sa abot ng aking makakaya. Manalig lang sa Panginoon, sa Kanya din naman ito. Pangatlo ay yung Kanya pong pagpapasalamat. Medyo, sinasabi ko, hindi ako makakatutol, no? Kung pwede lang mag-request, pwede bang sa iba, pero kailangan ko sumunod at bahagi na rin po niya na magpasalamat na rin sa pagtitiwala po na inyong ipinagkakaloob sa akin, sa pagtitiwala na inyo pong naibigay. Tanging pasasalamat lang po. Tumihiling ng gabay sa inyo pong lahat upang siguro 4 years, 6 years sa inyong assignment namin. Siguro sisikapin ko po na pagdating ng araw na tayo po ay maghihiwalay, ay talagang nailapit ko po kayo sa Panginoon at na makakapagsabi kayo ng papuri at pasasalamat sa Panginoon. Amen? Amen.